Kumusta Stoics? Welcome back sa Daily Stoic PH, kung saan pinag-uusapan natin kung paano gamitin ang karunungan ng mga Stoic sa araw-araw na buhay nating mga Pilipino. Ngayon, isang tanong. Paano nga ba manalo sa argumento nang hindi ka nakikipag-away? Kailangan ba na sigawan ang kausap? Pasakitan ng sasabihin? O baka naman tahimik lang ang tunay na panalo? Malalamin natin ang sagot sa lahat ng yan sa video na ito. Pero bago ang lahat, mag-subscribe ka muna at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video na ilalabas namin. Huwag na natin patagalin to, alam kong gustong-gusto mo na itong matutunan. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay ang paano manalo sa argumento gamit ang Stoicism. Pero bago ang lahat, dapat malaman muna natin, ano ang argumento? Ang argumento ay hindi lang sigawan o debate. Hindi ito paligsahan kung sino ang mas malakas ang boses o kung sino ang may mas mahabang paliwanag. Sa pinakapayak na kahulugan, ang argumento ay isang proseso ng pagpalitan ng mga ideya na may layuning ipaliwanag, unawain, at kung maaari, kumbinsihin. Ayon sa American Philosophical Association, argumentation is a social process where two or more individuals try to resolve a disagreement through rational discourse. Ang papel ng logos sa Stoicism. Sa pilosopiyang Stoic, ang salitang logos ay hindi basta lohiya o rason lang. Ito ay batas ng kalikasan, kaayusan ng universo, at rasyonal na kapasidad ng tao. Para sa mga Stoic tulad ni Zeno, Epictetus at Marcus Aurelius, ang logos ang nagsisilbing ilaw na tumutulong sa atin upang magpasya ng tama. Hindi ayon sa emosyon, kundi ayon sa katwiran. Sabi ni Epictetus, "We have 2 ears and 1 mouth, so that we can listen twice as much as we speak." Ito ay hindi lamang paalala ng kababaang loob sa pakikipag-usap. Ito ay prinsipyo ng rational dialogue. Sa Stoicism, hindi mo kontrolado ang opinyon ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka tutugon. Pero bakit ba tayo nakikipag-argumento? Sa mundo ng komunikasyon, ayon kay Dr. Joseph W. Wenzel, isang eksperto sa argumentation theory mula University of Illinois, ang argumento ay may 3 pangunahing layunin. Makipagpalitan ng pananaw o communication, maipagtanggol ang ideya sa harap ng pagtutulok o justification, makahanap ng kasunduan o mutual understanding. Kaya bago ka pa sumagot sa isang argumento, tanungin mo muna ang sarili mo, ano ba ang hangarin ko sa pakikipag-usap na to? Gusto ko ba talagang manalo? O gusto ko lang siyang pahiyain? Ito ang punto ng introspection na itinuturo ng mga Stoic, ang pagsusuri sa sarili bago kumilos. Pero, alam mo ba, minsan may mga taong ginagamit ang argumento, hindi upang humanap ng katotohanan, kundi upang patunayan na tama sila, kahit na mali sila. Ayon sa cognitive psychologist na si Dr. Hugo Mercier, co-author ng The Enigma of Reason, maraming beses ginagamit ng tao ang rason, hindi upang hanapin ang katotohanan, kundi upang ipagtanggol lamang ang panig niya. Tinawag niya itong my side bias. Sa isang pag-aaral ni Mercier at Sperber, 2011, nakita nila na ang mga tao ay mas mahusay sa pagbubuo ng argumento para sa sarili kesa sa pagkilala sa kahinaan ng sariling pananaw. Kaya't kung hindi ka mapanuri sa sarili mong argumento, nagiging instrumento lang ito ng ego, hindi ng katotohanan. Kung isa kang Stoic, ano ba dapat ang mindset mo sa gitna ng argumento? Ang tunay na Stoic ay hindi natatakot sa argumento, pero hindi rin siya naghahanap nito. Hindi siya pikon, hindi siya mapagmataas, dahil alam niyang it is not the opinion of others that harms us, but our own response to it. Marcus Aurelius.
meditations. Kaya't sa susunod na may makipag-argumento sa'yo, bawa ni Dos, huwag kang mag-react agad. Makinig ng buo. Alamin ang tunay mong layunin. Gusto mo bang magpaliwanag? O gusto mo lang manalo? Kapag malinaw sa'yo ang hangarin, mas malinaw din ang daan patungo sa kapayapaan. Bakit hindi nagtatagumpay madalas ang puro argumento? Maraming argumento ang nauuwi sa wala, hindi dahil kulang sa rason, kundi dahil sobra sa damdamin. Ang hindi madalas napapansin ng maraming tao ay ito: ang pagkatalo sa argumento ay hindi dahil mali ang sinabi mo, kundi dahil hindi mo naabot ang damdamin ng kausap mo. Narito kung bakit. 1. Emosyon ang nagpapakulo ng argumento. Maraming argumento ang nagsisimula sa simpleng di pagkakaunawaan, pero mabilis itong sumasabog kapag pride, galit at insecurities na ang pumalit sa rasyonal na pag-iisip. Neuroscience explanation. Ayon kay Dr. Daniel Goleman, author of Emotional Intelligence, kapag tayo ay nasa gitna ng tensyon, ang amygdala, ang bahagi ng utak na kumokontrol sa ating emotional responses, ay hijacks the rational brain na tinatawag niyang amygdala hijack. Result? Hindi na tayo nakikinig para umintindi, nakikinig na tayo para sumagot. Kaya kahit gaano katalino ang argumento mo, hindi ito papasok kung ang utak ng kausap mo ay nasa defense mode. 2. Ang hangaring patahimikin ang kausap ay palpak. Kapag ang layunin ng argumento ay dumimasyon imbes na koneksyon, lalong hindi ito nagtatagumpay. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Amsterdam, Van Imeren and Grutendorf, 2004, ang argumento ay nagiging productive lamang kapag ito ay reasonable exchange, hindi heuristic argumentation o away para lang manalo. Kapag gusto mong patahimikin ang kausap mo, natural lang na lalaban siya. Hindi siya magikinig kasi ang utak niya ay nagsasabi, "Nilalabanan ako, kailangan kong lumaban." 3. Ang tunay na kalaban, ang sariling egos. Sabi ni Marcus Aurelius, "When you are offended at any man's fault, turn to yourself and study your own failings." Isa ito sa pinakapusong aral ng Stoicism. Bago ka tumuro ng mali ng iba, silipin mo muna kung galit ka ba dahil sa prinsipyo o dahil lang sa ego mo. According to a study from the University of Michigan, those people who are too attached to their opinions have brain activity as if they were physically attacked when they were contradicted. What they called identity protective cognition. Ibig sabihin, kapag ang argumento ay masyado ng personal, wala nang espasyo para sa katotohanan. 4. Stoic approach. Strength is silence. Ang Stoicism ay nagtuturo na ang tagumpay sa argumento ay hindi nasusukat sa dami ng sinabi mo, kundi sa kontrol mo sa sarili. Sabi nga ng isang modern Stoic philosopher na si Donald Robertson, "The goal is not to win arguments, but to win peace of mind." Ayon sa pananaliksik ng Harvard Negotiation Project, ang mga taong marunong makinig, magtanong at magpakumbaba sa diskurso ay mas may tsansang makabuo ng kasunduan kaysa sa mga agresibo o mapanghamon. Kaya sa susunod na may argumento ka, tanungin mo ang sarili mo, gusto ko bang ipaliwanag o gusto ko lang manalo? Nakikinig ba ako o naghahanap lang ako ng isasagot? Galit ba ako dahil mali siya o dahil nasaktan ng pride ko? Kung ang layunin mo ay unawain, hindi ipahiya, mas malakas ka. Dahil sa Stoic mindset, ang tunay na panalo ay hindi ang mapatigil ang iba, kundi ang mapanatili ang katahimikan sa sarili. Dapat mo ring malaman na may mga klase ng argumento. Hindi lahat ng argumento ay pare-pareho. Ang iba ay maingay, ang iba ay emosyonal, at ang ilan
Bihira pero makapangyarihan ay rasyonal at kalmado. Ayon sa mga pag-aaral sa larangan ng argumentation theory at critical thinking, may tatlong pangunahing anyo ng argumento na karaniwang ginagamit sa araw-araw na diskurso. Emosyonal na argumento. Appeal to emotion. Halimbawa, bakit mo ako sinigawan? Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Nasaktan ako sa sinabi mo. Ang emotional na argumento ay hindi nakabase sa lohika o ebidensya, kundi sa pakiramdam, pagkabigo, galit o sama ng loob. Ayon sa American Psychological Association, ang emotional reasoning ay isang cognitive distortion, kung saan pinaniniwalaan ng isang tao na kung ano ang nararamdaman ko ay katotohanan. Halimbawa, sa isang pag-aaral mula sa University of California, Berkeley, natuklasan ng mga taong mataas ang emotional reactivity ay mas madaling ma-offend at mas madalas pumasok sa konflikto kahit wala namang intensyong masama ang kausap. Keltner and Lerner, 2010. Ang Stoic ay hindi basta nagpapadala sa emosyon. Sabi nga ni Seneca, "He who angers you, conquers you." Ehemplong argumento, anecdotal evidence. Halimbawa, ganyan din ang ginawa ni Juan. Tingnan mo. May kakilala akong nagkaganyan kaya ang mali ang ginagawa mo. Ito ang uri ng argumento na nakabase sa personal na eksperyensya o obserbasyon ng ibang tao, hindi sa datos, hindi sa masusing pagsusuri. Ano ang problema? Ayon sa psychology, ito ay tinatawag na availability heuristic, isang mental shortcut kung saan inuuna natin kung ano ang maaalala natin agad kahit hindi ito representatibo ng kabuuan. Tversky and Kahneman, 1973. Halimbawa, kung may kilala kang nanalo sa sugal, baka isipin mong okay lang magsugal, pero hindi mo iniisip ang libu-libong natalo kasi hindi mo sila nakikita. Sabi ni Epictetus, appearances are not always trustworthy. Use reason to judge, not just your experience. Logical argument. Stoic style. Halimbawa, kung totoo ang sinabi mo, ano ang putunay? Kung mali siya, paano natin ito mapapatunayan? Anong prinsipyo ang sinusunod mo sa paninindigang yan? Ito ang klaseng argumento na nakabase sa ebidensya, dahilan at lohika, hindi sa damdamin o personal na eksperyensya. Ayon sa mga teorya ni Stephen Toulmin, 1958, at Douglas Walton sa argumentation theory, ang sound argument may claim, ano ang sinasabi mo? Grounds, ano ang basihan mo? Warrant, paano mo ikinakalagnay ang dalawa? Halimbawa, kung sinabi mong masama ang paninigarilyo, hindi sapat na basihan ang kasi sabi ng lola ko. Mas epektibo kung sasabihin mong ayon sa World Health Organization, halos 8 milyong tao ang namamatay taon-taon dahil sa paninigarilyo. Ang Stoic ay hindi sumisigaw para mapansin. Ginagamit niya ang lohika, tanong at kalmadong pag-unawa. Sabi ni Marcus Aurelius, if someone is mistaken, instruct them kindly and show them. Do not scold or mock. Parang tubig ang tunay na argumento. Hindi mo kailangang maging mainit para makalunod. Ang kalmado, linaw at lalim ng argumento ang tunay na lakas. Tulad ng Stoicism, ang layunin ng diskusyon ay hindi para mangibabaw, kundi para makakita ng katotohanan. Ngayon, ituturo ko na sa iyo ang magiging sandata mo sa argumento. Ang strategy sa kung paano manalo sa argumento gamit ang Stoicism. Handa ka na ba? Makinig kang mabuti ha. Strategy number 1. Magtanong, hindi magdikta. Sabi ni Socrates, ang pilosopong naging inspirasyon ng mga Stoic tulad ni Epictetus at Marcus Aurelius, I cannot teach anybody anything.
I can only make them think. Sa halip na ipilit ang sagot, gamitin ang tanong bilang tulay, hindi bilang sandata. Halimbawa, ano bang ibig mong sabihin doon? Paano mo napunta sa ganyang konklusyon? Meron ka bang halimbawa nito sa personal na karanasan mo? Bakit ito epektibo? The Socratic Method, ayon sa mga pag-aaral mula sa Harvard Law School, ay ginagamit hindi para ipahiya, kundi para buksan ang isip sa mga kontradiksyong hindi agad napapansin ng tao. Sa edukasyon, ang Socratic questioning ay napatunayan na mas nakakatulong sa critical thinking development kumpara sa simpleng lektura. Ang tanong ay hindi agresibo, pero makapangyarihan. Dahil ang tanong ay may kakayahang gisingin ng isip nang hindi pinipilit ang loob. Sa Stoicism, hindi mo kontrolado ang isip ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano mo sila inaakay. At minsan, ang pag-akay gamit ang tanong ay mas malakas kesa sa sermon. Pag ikaw ang kalmado, ikaw ang leader ng usapan. Tulad ng tubig, hindi siya sumisigaw, pero siya ang bumubuo ng agos. Strategy number 2. Ihiwalay ang tao sa ideya. Kapag sinabi mong, mali ka, tumatama ito sa tao, hindi sa ideya. Kaya natural lang na pumalag siya. Pero kung ganito ang approach mo, paano kung tignan natin ito mula sa ibang anggulo? Iba ang pananaw ko. Baka may mapulot tayo kung ikukumpara natin. Ang tono ng usapan ay nagbabago. Mula labanan, nagiging kooperasyon. Psychological insight. Ayon kay Roger Fisher ng Harvard Negotiation Project, isa sa mga pangunahing prinsipyo ng successful conflict resolution ay separate the people from the problem. Kapag hinalo mo ang pagkatao ng kausap mo sa kanyang ideya, nahihiya siya. At ang kahihiyan ay mabilis maging galit. Ayon sa social psychologist na si Tasha Eurich, kapag na-threaten ang ego ng isang tao, automatic ang defensiveness, kahit hindi siya sigurado sa kanyang sariling panig. Kaya hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa gulo. Ito ay tactical. Kung gusto mong pakinggan ka, huwag mong kalabanin ng identity ng kausap mo. Tulungan mo siyang makita ang ibang posibilidad nang hindi niya kailangang ipagtanggol ang sarili niya. Ang Stoic virtue ay hindi lang sa paninindigan, kundi sa pakikitungo sa iba, lalo na sa mga hindi mo kasundo. Tulad ng sabi ni Marcus Aurelius, "The best revenge is to be unlike him who performed the injury." Ang tunay na tagumpay ay ang mapanatili ang dignidad ng usapan habang malinaw mong ipinapahayag ang iyong punto, walang bahid ng yabang o pagmamaliit. Strategy number 3. Huwag ipagpipilitan ng huling salita. Sa huli, may bahagi ng ating ego na gustong tayo ang huling marinig. Gusto nating tayo ang magsara ng usapan, parang simbolo ng panalo. Pero sa totoo lang, ito ay bitak. Bitak na pinapain ng pride. Kung nasabi mo na ang totoo, kung naipaliwanag mo nang malinaw ang punto mo, bakit mo pa kailangang makipagtigisan ng yabang? Ego versus wisdom. Ayon sa neuroscience research mula sa University of Southern California 2009, kapag ang isang tao ay emotionally invested sa kanyang pananaw, ang pagkatalo sa diskusyon ay nakakaranas ng psychological discomfort. Parang nawawala ang sense of self. Ngangit ang taong marunong bumitaw, ang taong hindi na kailangang ipagpilitan ng dominance, ay may mas mataas na emotional regulation ayon sa mga findings mula sa Yale Center for Emotional Intelligence. Sabi ni Seneca, "Sometimes, even to live is an act of courage." Sa panahon ng puro sigawan at ingay, ang tumahimik ay isang anyo ng tapang. Hindi lahat ng digmaan ay kailangan salihan.
At kung ikaw ay lumayo na dalang dignidad at kapayapaan, panalo ka. Sa bawat usapan tanungin mo, mas gusto ko bang manalo? O mas gusto ko bang maintindihan? Dahil sa Stoic mindset, ang tunay na tagumpay ay hindi sa dami ng nasabi, kundi sa lalim ng naintindihan at sa tibay ng loob na pinanatiling kalmado. Ngayong napag-usapan na natin ang mga klase ng argumento at kung paano ito hinahawakan ng isang Stoic, balikan natin ang mga natutunan natin sa video na ito. Ang argumento ay hindi labanan. Ito'y pagkakatuto. Hindi ito paligsahan kung sino ang tama. Ito ay pagkakataong mas lumalim ang pagkaintindi mo sa ibang tao at sa sarili mo. Ang goal ay hindi panalo, kundi pag-unawa. Gamitin ang tanong, hindi damdamin. Ang taong marunong magtanong ay mas malakas kaysa sa taong laging may sagot. Sa kalmado mong tanong, napipilitan ng isip ng kausap mo na mag-isip, hindi lang mag-react. Atakihin ang ideya, hindi ang tao. Hindi mo kailangang ipahiya para manindigan. Hindi mo kailangang saktan para magpaliwanag. Tulad ng sinasabi sa mga debate training sa Oxford, strong arguments don't need to raise their voice. Huwag hanapin ang huling salita, hanapin ang kapayapaan. Ang ego mo gustong ikaw ang huling marinig, pero ang Stoic mind mas pinipili ang katahimikan kung doon may kapanatagan. Sa huli, hindi mo kontrolado ang isip ng ibang tao, pero kontrolado mo kung paano mo sila tratuhin. At yan ang tunay na Stoic power. Siguraduhin mong i-apply mo to. Maniwala ka sa akin, mababago ang buhay mo. Sa susunod na mainit na usapan, piliin maging kalmado. Ikaw ang pumili ng tanong kaysa sa insulto. Piliin mo ang dignidad kaysa sa pride. Kasi sa Stoicism, ang tunay na panalo ay hindi ang huling salita, kundi ang kapayapaan dala mo pagtapos na ang usapan. Tanungin mo ang sarili mo, paano ko huling tinalo ang ego ko sa isang argumento? Isulat mo yan. Balikan mo ang emosyon. Balikan mo ang kontrol. At tandaan, bawat tagumpay laban sa sariling ego mo ay hakbang papunta sa tunay na kalayaan. Kung nakatulong sa iyong episode na to, like mo yan, i-share mo, at i-comment mo kung may suggestion ka. At kung gusto mong mas marami pang Stoic lessons sa Tagalog, pindutin mo yung subscribe button. Dito sa Daily Stoic PH, hindi lang tayo natututo ng filosofiya, isinasabuhay natin ito.